Hello teachers, aspiring dapat teachers, good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat. So may comment akong natanggap asking ano po ba ang mga TRF questions. So kaya today pag-usapan natin yan. Okay, let's talk about the teacher reflection or TRF. So isa ito sa mga major criteria sa DepEd ranking. So meron itong 25 points which is the perfect score. While ang demo naman is 35 points. So, kung mataas ang TRF mo at demo mo, malaki na ang chance mong mapasama sa RQA. And 50 lang naman, 50 points lang naman yung minimum para makapasok ka sa RQA. Kaya pasok ka na talaga sa mga kahit ito lang yung criteria mo na tapos perfect mo pa. Kaya bilang DepEd applicant, kailangan talaga nating paghandaan to. Kasi kung below 20 points ang TRF mo, sayang talaga. Kasi mahirap namang bawiin yan sa ibang criteria like master's degree na kailangan mo talagang bumalik sa pag-aaral. Hindi biro ang pag-aaral ng master's. And training din. So, training and education have 10 points each. So, for example, kung meron kang 17 points lang na sa TRF mo, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 14, 5, sayang yung 8 points na sana nagamit mo or kahit wala kang masters, di ba? So, lahat ng areas mahalaga, yes, but pag-igihan natin ang TRF kasi sayang ang points dito. Now, here are, so hindi muna tayo pupunta doon sa question ng TRF. Let's have tips on how to ace TRF. So, this is my second time ranking and i-retain ko na lang ang TRF ko kasi I got 25 points. So, perfect score na yon. Hindi naman ako expert, hindi rin ako magaling mag-essay. But I still got 25 points. So, posible talaga ma-perfect mo ang TRF. Dapat ka lang mag-prepare. So, when we say teacher reflection, umiikot ito sa experience mo as teacher. Malaking advantage kung may teaching experience ka kasi may totoong kwento at sitwasyon kang masishare. Pero sa tingin ko meron naman tayo yung mga experience kasi na-experience naman natin mag-teacher intern, right? Okay, tip number 1, huwag sasagot ng general answer. So, yeah. Kung may idea kang inilagay or may information kang nilagay doon sa TRF mo, dapat may specific experience. Kumbaga, may classroom situation, and then may learner, may ginawa ka at may naging resulta. Yun lang yun. Huwag kang mag-general answer. So, hindi muna ako magbibigay dito ng mga example, pero nagigets nyo naman yung point ko, di ba? Huwag yung general answer. So, kung mayroon kang nilagay na information, maglagay ka ng specific experience na ginawa mo doon. Okay. So, tip number 2, huwag umasa sa mga bentang TRF. So, pwede mo silang gawing guide, but i-personalize mo. And iwasan ng salitang we. As in, we teachers believe, huwag ganyan, be. Gamitin mo ang I and me kasi experience mo yan, hindi ng buong teacher. Okay? I-personalize mo yung experience mo ba, ikaw na bahala dyan kasi teacher ka naman, di ba? We are flexible. And then, tip number 3, wag mag-memorize ng sagot galing sa AI. Yes. We can use AI as a tool, pang-ayos ng ideas, pang-structure ng sagot, pang-grammar check, pero ikaw pa rin ang dapat magbibigay ng laman. Kasi kung tunog memorize at generic, ramdam yan ng evaluator. I'm sure. So, wag na natin pahabain ng tip. Mas mabuting simple and direct to the point yung tip. And yung magiging advice ko lang talaga is be honest when you are answering your TRF. Be reflective. And show growth. Ano ang natutunan mo bilang guro? Diba? Kung may naging resulta doon sa binigay mo na experience, ano yung natutunan mo? At ipakita mo kung paano naka-align ang experience mo sa Philippine Professional Standard for Teachers. Kung may natutunan kayo dito, follow me for more content about DepEd ranking, TRF, and application journey. So, thank you so much, teachers, and good luck sa atin. Magkaka-item tayo this year.